Meron ka bang sari-sari store at gusto mong dumami yung mga suki mo or mga bumibili sa'yo ng paulit-ulit? So for today's video guys, ay may share ako sa inyo na 5 tips or 5 bagay na dapat niyong tandaan para magkaroon kayo ng mga suki or dumami ang inyong suki or bumibili sa inyong tindahan na sari-sari store. Or kahit hindi sari-sari store guys, basta meron kayong tindahan na gusto nyo ay binabalik-balikan kayo ng mga customers nyo. So I'm Joseph at welcome po sa Joseph's Blessing. So abangan nyo guys yung tip number 4. Napaka-okay na okay talaga to guys. Kasi pag ganito yung klaseng meron tayo, dadami at dadami talaga yung suki natin. So umpisahan agad natin guys. So tip number 1 natin, dapat meron kang identity. Ano ibig sabihin nito? So dapat makikilala ka ng mga customers mo sa isang bagay or sa identity mo nga. Halimbawa, meron kang sari-sari store. Marami kang paninda dyan. Meron kang bigas. Dapat makita ng mga customers mo or magiging suki mo guys na mura yung bigas sa inyo compare sa ibang tindahan. Kasi halimbawa na lang na pare-parehas kayo ng paninda pero ang pinagkaiba mo or magiging identity mo is mura yung bigas mo. Another example, itlogan. Halimbawa, ang tindahan mo guys, nagbebenta ka ng maraming itlog, iba't ibang klaseng itlog. Wala kang ibang paninda kundi itlog lang. So kung meron kang mga kapitbahay or malapit sa'yo ng mga tindahan na sari-sari store, meron silang panindang itlog at marami pang iba't iba yun, no? Eh kung ikaw, ang specialty mo is itlog lang, sa'yo na sila bibili compare sa iba. Ano pa? Identity mo. Halimbawa, yung sari-sari store mo, nagbebenta ka ng gulay o kaya meron ka ring frozen goods. Tignan mo guys yung mga sari-sari store na malapit sa'yo or sa ibang sari-sari store. Yung iba dyan hindi nagbebenta ng mga gulay at frozen goods. Eh kung ikaw, meron ka rin ganyang klaseng paninda, no? Parang mini talipapa na. Hindi na sila pupunta ng palengke, sa'yo na lang sila bibili. Imagine makakapagluto sila ng sinigang, makakapagluto sila ng mga adobo. Hindi na sila kailangan pumunta ng palengke. Sa tindahan mo lang magagawa nila yan. So, ayan po yung iyong magiging identity. So, dapat meron kang identity para makilala ka ng mga tao sa paligid mo anong klaseng sari-sari store ka. So, ating tip number 1. Tip number 2 naman natin guys. Ito, malaking bagay talaga to. Mura yung paninda mo at maganda yung serbisyo mo. Halimbawa, nagbebenta ka ng mga gasol or yung gas, no? Alam naman natin kapag may ganyan kang klaseng paninda, yung magtangke ng gas mo naluluma, kinakalawang, natatanggal yung mga pintura. Pero kung maganda yung serbisyo mo, lagi mong pipinturahan yung gas mo. Lagi mong pagagandahin yan. Diba? So kapag ganyan yung service mo and at the same time mura ka pa, sa'yo lang bibili yung mga tao sa paligid mo. Kahit na meron yung tindahan mas malapit sa kanila, hindi yan bibili dyan. Kahit sabihin mo parehas kayo ng presyo, mura din sila, hindi yan bibili kasi mas maganda yung serbisyo mo. Ano pa yung klaseng serbisyo? Kunwari, meron kang free delivery. Halimbawa, meron kang online paninda, tapos may free delivery ka pa. Eh di hindi na nila kailangan pumunta sa'yo, i-chat ka na lang nila or may message ka na lang nila, makuha na nila kung anong gusto nila. And then babayaran ka na lang din nila online. And then may free delivery ka nga. O di ba? Malaking tulong yan, malaking bagay yan na makapag-attract ka ng mga bagong suki mo or dumami yung suki mo. So yun ating pangalawang tip, murang produkto at mas magandang serbisyo. So tip number 3 naman natin guys, dapat malaman ng mga customers mo ano yung operating hours mo. Pagdating sa operating hours guys, dapat consistent, hindi nagbabago-bago. Kung magbubukas ka ng alas 7 at magsasara ka rin ng alas 10 ng gabi, dapat araw-araw ganyan ka. 7 a.m. ang bukas, 10 p.m. ang pagsasara. Or kung meron kang break time sa tanghali, dapat sinasabi mo rin yan. Mas maganda nakapaskil yung operating hours mo sa labas ng tindahan mo para alam din ng mga suki mo kung kailan sila pupunta at kung alam nilang sarado ka na, hindi na sila pupunta. Or kung malapit ka na magsara, pupunta ka nila agad-agad habang bukas ka pa. Napaka-importante niyan guys na malaman ng mga suki mo kung anong oras ka nagtitinda. Kasi kung pabago-bago ka guys, malilito sila. At kapag maraming beses na silang nakitang sarado ka, pagpunta nila, kunwari, alas 3 ng tanghali, sarado ka, kinabukasan, sarado ka pa rin, and then pagdating ng mga ng susunod na araw, bukas ka na pala, malilito sila sa schedule mo. Kapag ganyan yan guys, hindi na sila mag-effort pumunta sa'yo, baka isipin nila sarado ka. So dapat malinaw sa mga customers mo ano nga ba yung operating hours mo. So tip number 4 guys, ito napaka-okay din talaga nito. So ito na nga po yung tip number 4 natin. Dapat mas maganda bago yung mga paninda natin. Okay? So halimbawa, meron tayong mga paninda na soft drinks.
dapat mga umaabot pa ng ilang buwan bago masira yan. Huwag kang magbebenta nung malapit na ma-expired. Halimbawa, 2 days na lang, 3 days na lang na paninda mo, expired na. Lugi yung mga customers mo niyan, guys. At kapag nakita nila na pa-expired na yung mga paninda mo, hindi na yan bibili sa'yo. Dapat maganda, bago yung paninda mo. Huwag kang mag-i-stock ng sobrang dami tapos hindi naman fast moving or hindi agad nabebenta. Nasisira lang yung produkto mo tapos or kaya na-expired lang or malapit na ma-expire, hindi mo pa nabebenta. Ano ba yung mga ganyang klaseng paninda, no? Meron dyan yung mga goods in cans, no? Yung mga canton, pancit canton, noodles, no? Na-expired na lang, di pa nabebenta agad kasi nga daming binili na stock. So, napaka-importante yung tip number 4 natin. Maganda bago yung mga paninda natin para dumami yung suki natin, bumili sa atin ng paulit-ulit. Last but not the least, ito yung pang-5 natin. So, tip number 5 natin, guys, dapat meron tayong mga pamigay sa ating mga suki. So, meron tayong mga promos, freebies, discounts, di ba? Pa-raffle. So, ayun po yung nag-iengganyo sa ating mga customers na bumalik sa atin. Kasi kasi namimigay tayo ng mga libre or may mga pakulo tayo para sa kanila na ikatutuwa nila. Halimbawa, every time na bibili sila sa inyo ng ganitong halaga, meron kang binibigay na libre kahit na maliliit na item lang. Ma-appreciate nila yan, guys, kasi makikita nila na namimigay ka, hindi ka puro pakabeg, hindi ka puro negosyo, nakikipagkapwa-tao ka rin, nagbibigay ka talaga sa kanila ng produkto na ikatutuwa nila. Pwede ring discount, guys, di ba? So, halimbawa, 2% discount kapag suki mo na talaga. So, gaganahan talaga silang bumalik at umulit bumili sa'yo kasi nga, meron kang mga ganyang bagay. So, yan po yung ating 5 tips na makakapagpadami ng ating benta and at the same time, dadami yung suki natin. So, nagustuhan mo yung video na to at meron ka pang suggestion, guys, i-comment mo yan sa comment section at kapag nagustuhan ko yan, guys, ay mamimigay tayo ng blessing. So, lamang, guys, maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe and click the notification bell po with all para lagi ka updated sa ating mga videos. Maraming po sa at God bless. Peace!